2 months pregnant, Miss Aguilar. Congratulations! Hindi alam ni Megan ang kanyang mararamdaman nung oras na malaman niyang nagdadalang tao siya. Walang pagsilalang kanyang kaligayahan. Hindi na makapaghintay si Megan na ibalita ang tungkol sa bagay na yon, kaya naman nagmamadali siyang umuwi ng kanilang bahay. Pero pagdating niya sa kanilang bahay, mukhang ang kanyang asawa pa ang may sorpresa para sa kanya. Gilier? Hubby? Nakauwi ka na ba? Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ni Megan nang umakyat siya sa kanilang kwarto. Hubby? Nakauwi na ako. Nasaan ka? Masayang pumasok si Megan sa kanilang silid. Nadatnan niya ang nagkalat na damit na hinubad ni Gilier. Napailing lang si Megan bago damputin ang mga damit nito. Sigurado siya nga naliligo ang kanyang asawa. Ay, hindi pa rin talaga nagbabago ang taong yon. Natigilan si Megan nang damputin niya ang isang long sleeve ni Gilier. Napansin niya ang kwelyo nito na may pulang marka. Ano to? Pinakatitigang mabuti ni Megan ang pulang markang yon. Nangunot ang noon niya nang mapagtantong lipstick stained yon. Napalunok siya nang maalala niyang wala siyang shade tulad ng nasa damit ni Gilier. No, this can't be. Nanginginig ang mga kamay ni Megan habang sunod-sunod na umiiling. Ayaw niya ng mga bagay na pumapasok sa isip na nang bumukas ang pinto ng kanilang banyo. Babe, andito ka na pala. Kamusta ang lakad mo? Mabilis tinago ni Megan ang hawak niyang damit. Pinakalma niya ang kanyang sarili at ngumiti sa lalaki. Hubby, are you hungry? Let's eat together. Yes, that's good. Ano palang nangyari sa nilakad mo? Saan ka ulit nagpunta? I went to Auntie Lou's house. Everything is fine naman. Shall we eat our dinner? Yes, please. I missed you so much, babe. Lumapit si Gilier sa kanya at naglalambing na yumakap sa kanya. Ngumiti na lang si Megan para hindi pa halata kay Gilier na may nakita siya. Alam niyang hindi pa siya sigurado kung tama ang kutob niya. Pero magmula nung gabing yon, hindi na naalis ang kaba sa kanyang dibdib. Ayaw niyang pag-isipan ng masama si Gilier dahil may tiwala siya sa kanyang asawa. Pero hindi matatahimik ang kanyang kalooban hanggang hindi niya napapatunayan na mali ang mga hinala niya. Please, Gilier, prove me that I'm wrong. Huwag mong hayaang masira yung ilang taong relasyon nating dalawa. Bulong ni Megan sa kanyang sarili. Nasa labas siya ng kumpanyang pinagtatrabuhan ni Gilier. Inaabangan niya itong lumabas dahil lunch break na. Kinakabahan si Megan sa bawat minutong lumilipas. Mabilis ang bawat pagkabog ng kanyang puso at hindi siya mapalagay dahil kung ano-anong bagay pumapasok sa kanyang isip. Okay, calm down, Meg. Everything will be fine. Hindi naman tulad ng iniisip ang nangyayari eh. Huminga ng malalim si Megan at tiningnan ang wedding ring nilang dalawa ni Gilier. Otomatikong napangiti nilang mga labi niya bago lingunin ang entrance ng building na binabantayan niya. Para bang bumagal ang pagtagbo ng oras nang makita ni Megan ang kanyang asawa roon, ngunit may kasama itong babae. Hindi agad siya nakapag-react dahil sa labis sa pagkabigla. Parang bigla siyang nahirapang huminga at umurong ang kanyang dila. Hindi niya makita ng maayos ang mukha ng babaeng kasama ni Gilier. Pero base sa postura nito, alam niyang hindi lang ito basta-basta. No. This can't be. Please, nananaginip lang ako, di ba? Nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata nang makita niyang alalayan ni Gilier ang babae papasok sa kotse nito. Nakaguhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Gilier nang yumuko ito at halikan sa mga labi ang babae. Doon na tuluyang kumawala ang mahikbing kanina niya pa pinipigilan. Umiyak si Megan habang pinagmamasdan ng kanyang asawang masayang kinakausap ang kasama nitong babae. Nangihina man at halos naupos na sa kanyang kinauupuan, pinilit ni Megan ang abutin ang lock ng pinto ng kanyang sasakyan. Pero bago pa man niya magawa yun, naging mabilis ang pangyayari. Nakaramdam siya ng malakas na impact na yumanig sa buong katawan niya. Halos mabugto ang kanyang hininga bago magdilim ang lahat sa kanya.
Hindi na alam ni Megan ang sunod na nangyari. Nagising na lang siya sa loob ng isang puting silid. Babe, you're awake. Tatawag lang ako ng doktor. Narinig niyang boses ni Gilier. Nakakaramdam pa rin ng pagkahilo si Megan nang may isang doktor ang pumasok sa kwarto kung nasan siya. Mrs. Aguilar, can you see me clearly? Doc, do you hear me, Mrs. Aguilar? Doc, I can't. Meg, are you okay? Hubby, I can feel my legs. Kahit na nanghihina, ay pinipilit ni Megang makaupo man lang. Pero kahit na anong pilit niya, hindi niya magawang maramdaman ang kanyang mga binti. Mabilis na lumapit si Gilier sa kanya para hawakan ang kanyang kamay. Gilier, I can feel them. Hindi ko may ganong mga binti ko. You should calm down first, Meg. Hindi ko sila maramdaman. Anong nangyayari, Gilier, ha? Bakit nasa ospital ako? Nagsimula nang magpanik si Megan. Hindi niya alam kung anong unahin niya. Hindi niya maramdaman ang mga binti niya. Para siyang paralisado na hindi niya maintindihan. Nalilito siya kung bakit nasa ospital siya at para ang lungkot-lungkot ng aura sa loob ng kanyang hospital room. Meg, look at me. Hinawakan ni Gilier ang kanyang muka para paharapin dito. Pinahid nito ang mga luhang nakatakas mula sa kanyang mga mata. Take a big breath, okay? Kalma lang. Everything is fine. Paanong maayos ang lahat, ha, Gilier? Yung mga binti ko. Doc, ano pong nangyari sa akin? You had been in an accident, Mrs. Aguilar. Pansamantalang naparisado ang mga binti mo dahil doon. Isa pang bagay, naka-apekto rin ang pagkamatay ng fetus sa sinapupunan mo, kaya hindi mo maramdaman ang mga binti mo. Parang nabingi si Megan nang marinig niya ang sinabi niyo ng doktor na kaharap niya. Ayaw niyang tanggapin, ayaw niyang paniwalaan. Pilit niyang tinatanggi. Nanikip ang dibdib ni Megan bago niya marinig ang sariling humagulhol dahil sa paghihinagpis. No, that's not true. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Meg, it's okay. No, it's not gonna be okay. Hindi ayos ang bagay niyan, Gilmer. I lost our child. I lost our first baby. Gilier, nawala yung anak natin. Hindi ko kaya, Gilier. Hindi ko matanggap. Shh. Everything will be fine, Meg. Makakaya natin to. Malalagpasan din natin ang bagay na to. Maging malakas ka lang. Maging malakas lang tayo, Megan. No. Hindi ko kaya. Anak natin yun. Baby natin. Unang anak natin, Gilier. No, this is my fault. Napayakap lang si Megan sa kanyang asawa habang patuloy sa paghagulhol. Parang ayaw niyang maniwala. Pakiramdam niya na nanaginip lang siya ng mga oras na yun. Para siyang pinapatay habang pinoproseso sa kanyang isip ang balitang dala ng doktor. I lost our baby. How can I even forgive myself? Nung araw na yon, tinatak ni Megan sa kanyang isip na hindi na kailanman mapapatawad ang kanyang sarili dahil hindi man lang niya nagawang ingatan ang anak nilang dalawa ni Gilier. Pero hindi niya rin mapapatawad ang tao na naging dahilan ng pagkawala ng kanilang anak. Si Gilier, ang kanyang asawa. Gusto niyang iparanas dito ang lahat ng naranasan niya. Ang paghihirap niya at ang pakiramdam ng mawalan at pinaglaruan. Handa siyang maging masama upang pagbayarin ng lalaki. Ininom mo daw ang gamot mo? Nahinto sa pagbabasa ng magazine si Megan nang marinig niyang asawa. Ngumiti siya rito bago salubungin ng yakap. Malambing siyang niyapos ni Gilier kahit na nakaupo siya sa wheelchair. Yes, of course. How's your work? Mukhang pagod na pagod ka. Kumain ka na ba? Everything's fine. Medyo nakakapagod lang dahil sunod-sunod ang naging meeting. Kamusta naman ang pagstay mo rito? Pinuntahan ka ba ng doktor mo? Yes. May mga bago siyang gamot na inireseta sa akin. Ah? Bakit daw? Tsaka, kumusta yung therapy mo? May improvement ba? Lumungkot ang mga mata ni Megan dahil sa narinig niyang tanong. Saglit din siyang napaiwas ang tingin.
Pinapahiwatig na may mga hindi magandang balitang maririnig nito. Meg, Hindi magandang nasabi ni Doc. Sinabi niya na matatagalan bago ako ulit makalakad dahil masyadong malaking pinsalang tinamo ng spinal cord ko. shh, it's okay. Hindi tayo susuko, okay? Kung kailangan nating kumuha ng specialist o kahit na kailangan natin pumunta ng ibang bansa para magpagamot, gagawin natin. Pero ayaw ko lang lumabas ng bahay, Hobby. Napapagod na ako. Nahihirapan na ako. Mas okay lang dito na lang ako sa bahay. Gagaling naman ako. Siguro. Pinagmasdan ni Megan ang maging reaksyon ng kanyang asawa. At tulad ng kanyang inaasahan, tila mas natuwa pa ito sa sinabi niya. It's been 4 months. Sigurado ka ba na hindi mo na kailangang bumalik ng ospital? Doon, mas mamamonitor ka nila. I'm good, hubby. Kahit nung papaano nagagawa kong malibang ang sarili ko rito sa bahay. Ayoko na sa ospital. Ayoko nang maalala ang mga nangyari doon. Are you sure that you're okay? Matamis ang umiti si Megan sa harap ni Gilier para ipakita ritong ayos lang talaga siya. Yes, I really am. Medyo nalulungkot lang ako sa tuwing naaalala ko anak natin. Pero tinutulungan ko ang sarili ko makabangon ulit. And look, mas maayos na ako ngayon kaysa noon. Kaya huwag ka masyadong mag-alala sa akin. Ikaw na rin ang nagsabi. Kung para sa atin talaga, ibibigay yun sa atin. Kumirot ang dibdib ni Megan. Para niya lang niloloko ang sarili niya habang nagsasalita. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa kanyang mga labi dahil kahit na kailan, hindi niya magagawang tanggapin na nawala ang anak nila dahil sa pambababae ni Gilier. Pero mukhang naniwala ang kanyang asawa sa naging arte niya. Kitang-kita ni Megan kung paano magaan ang umiti si Gilier sa kanyang harapan bago siya nito halikan sa noo. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kapag magaling ka na, pagpaplanuhan ulit natin ang pag-aanak. Nang marinig yun, ay napairap na lang si Megan. Kinikilabutan siya sa galing umarte ni Gilier sa harap niya. Lumpo siya, hindi tanga. Alam niya na kahit na aksidente siya, hindi pa rin tumitigil si Gilier sa pambababae nito. Hindi na lang lipstick stain ang nakikita niya sa damit ni Gilier. Naaamoy niya ang hindi familiar na perfume sa damit nito. Hibla ng mabuhok na alam niyang hindi sa kanya. At ang pinakamatibay na ebidensya na hawak niya ay ang lipstick na hindi niya pagmamayari na nakita niya mismo sa suitcase ni Gilier. Dahil sa mga nakita, napagtanto ni Megan na hindi na tulad ng dati ang lahat. Go! Play as much as you want with your little mistress, Gilier. Sisiguraduhin ko na kahit na pagngiti, hindi mo na magagawa. Ginalaw ni Megan ang kanyang mga paa at walang kahirap-hirap na tumayo mula sa wheelchair. Napangiti na lang siya. Hindi alam ni Gilier na nakakalakad na siya dahil parte ito ng kanyang plano. At pahagatin ang lahat sa kanyang pain. Higit pa sa pagiging isang lumpo ang ipaparanas ko sa buhay mo. Kasabay ng pagkawala ng kanilang anak, ang pagkawala ng kanyang pagmamahal para kay Gilier. Hindi na siya magpapakatanga muli sa lalaki. Pero hindi niya kayang mawala ito nang hindi niya nagagawa ang mga plano niya para dito. Kaz! Napaigtad si Megan nang bigla na lang sumulpot sa kanilang bahay si Tiffany. Isa sa kanyang mga pinsan. Kusa na lang umarko ang isang matamis ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang dalaga. Tiffany! A long time no see, Kaz. Napadalaw ka. Oh my God, Meg. I missed you so much. Lumapit si Tiffany sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Kumusta na ba ang buhay natin? Ang tagal din nating hindi nagkita, ha? I'm good, Tiffany. Tuloy-tuloy pa rin ang gamutan at pagte-therapy ko. Ikaw, kumusta ka na? Mabutit binisita mo na ako rito. Eto, ayos lang din ako. Kauwi ko lang galing London. Tapos na yung trabaho ko ron eh. Sorry ha, ngayon ako nakadalaw sa'yo. Minsan lang kasi ako makauwi ng Pilipinas eh. Pero ngayon, nandito na ako ulit. That's okay, cause I'm happy to hear that. By the way, do you want to eat something? Let's catch up. I miss you so much. Let's go? Pumunta sila sa kusina para maghanda ng kanilang makakain. Hindi mawala ang masayang ngiti sa mga labi ni Megan nang makita niyang muli si Tiffany.
Sa lahat ng pinsan niya, ito lang ang labis ng pinagkakatiwalaan sa lahat. Kung maaari lang din, gusto niyang ikwento rito ang lahat ng nangyayari sa kanilang dalawa ni Guillermo. Actually, last month pa ako nakauwi. Pero you know naman, super dami ng mga trabahong pinapagawa sa akin. I almost forgot how to enjoy my life. My God. Don't worry, Tiffany. Baka naman ma-promote ka na dahil sa pinapagawa nila sa'yo. Konting tiis na lang, cuz. Ay, susunugin ko talagang kumpanya nila kapag hindi pa nila ako promote, no? By the way, kumusta na kayo ni Guillermo? I'm sorry for your loss, ha? Hindi ako makapaniwala na nawala ang baby niyo nung naaksidente ka. Para din akong mababaliw ng mga oras na yun. Gustong gusto kong umuwi pero hindi ko magawa. That's okay, Tiffany. I understand. Pero alam mo naman, mahirap pa rin sa akin na tanggapin ang bagay na yun. But I have to. Kailangan kong magpakatatag dahil wala akong ibang choice. Hindi ako pwedeng huminto na lang doon. Iniisip ko na lang na baka hindi pa oras para mag-anak kaming dalawa ni Guillermo. Yes, cause nangyayari ang lahat ng to dahil sa mga rason. Alam ko na may maganda siyang plano sa inyong dalawa ni Guillermo. Kaya laban lang, Meg. I'm here now. Don't worry. Sasamahan muna kita rito sa bahay niyo habang wala akong trabaho. What do you mean by that? Nag-file ako ng leave sa trabaho ko, no? Gusto kitang samahan dahil nalaman ko na ikaw lang talaga laging mag-isa rito. Kahit sina auntie at uncle, ayaw mong pupuntahin dito. May sarili rin kasi silang buhay si mama at papa. Ayokong umikot lang buhay nila sa akin. Saka, kaya ko, Tiffany. Lumalaban ako. Hindi nila kailangang mag-alala sa akin. Pero sana ako payagan mo. Alam mo naman na ayaw ko umuwi sa bahay namin dahil kung sino-sino lalaking pinapakilala ni mama sa akin, no? Wala namang problema sa akin, Tiffany. May guest room naman kami rito. Pero, wala ka pa ring boyfriend, ha? God, Tiffany. You're already 25 years old. Wala pa rin ba talaga? Napangisi si Megan nang makita niyang pinamulahan ng pisngi si Tiffany. Naging malikot ang mga mata nito bago hawian ang buhok nito para iipit sa likod ng tenga. Natigilan si Megan nang makita ang suot na hikaw ng kaning pinsan. Napalunok na lang siya at saglit na natigilan. Meron na, pero hindi pa kami legal. You know, ligawan pa lang. Pero I'm sure this year, may papakilala ko siya sa'yo. Hindi nagawang umiti agad ni Megan nang marinig ang sinabing yun ni Tiffany. Naramdaman niyang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tiffany, ang ganda ng hikaw mo ah. Eto ba? Bagay sa akin, di ba? Bigay sa akin to ng nililigawan ko. Mahal daw ang bili niya rito. Is that so? I love it. Bagay na bagay sa'yo. I know, right? Natawa silang dalawa. Pero ang tawa ni Megan ay hilaw. Sa hindi malamang dahilan ay kinabahan siya. Dahil ang nakikita niyang hikaw na suot ni Tiffany ngayon ay ang natatandaan niyang suot na hikaw ng babaeng kasama ni Guillermo nung araw na maaksidente siya. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili na maraming ganong hikaw sa mundo. Pero kakaibang pagkabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya may mali. Ang planong pagsasabi sana kay Tiffany tungkol sa pambababae ni Guillermo ay hindi niya muna sinabi. Pati ang mga plano niya ay sinarili niya muna. Alam niyang mali pero hindi maganda talagang kutob niya. Mukhang kailangan niyang mas maging mapagmatyag. Naalimpungatan si Megan dahil sa sigaw ni Tiffany galing sa labas. Tiningnan niya ang kanyang tabi at nakita niyang hindi pa nakakauwi si Guillermo. Huminga siya ng malalim bago tumayo at sumakay sa wheelchair para tingnan kung anong nangyari sa pinsan niya. Tiffany? Where are you? I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. Natigilan si Megan nang marinig ang boss ni Guillermo kung saan. Mabilis niyang pinagulong ang kanyang wheelchair patungo sa kusina kung saan niya natagpuan ang dalawa. Nakatapos lang ng tuwalya si Tiffany habang si Guillermo ay parang natataranta. Anong nangyayari dito? Kunot noong tanong ni Megan. Sabay na tumingin ang dalawa sa kanya. Si Guillermo ang unang nakapag-react. Napasampal ito sa sariling noo bago siya lapitan. Bakit? I thought she was a thief. Meg, papatay niya ata ako ng asawa mo. Naliligo kasi ako tapos nagulat ako nang bumukas yung pinto ng banyo. Ay, sabay tutok sa akin ng baril.
Nakahinga ng maluwag si Megan nang marinig ang kwento ni Tiffany. Hindi ko talaga sinasadya. Akala ko may nakapasok ng kung sino sa bahay namin eh. I'm so sorry, Tiffany. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Makikituloy muna si Tiffany rito sa bahay natin para may makasama ako. Really? Oh, magandang bagay na yun. Kala ko pa naman hindi ako welcome dito. Sorry. I didn't mean that. I was joking, Gilier. Pinagmasdan ni Megan ang dalawang tao sa kanyang harapan. Kung titingnan, parang normal ang lahat. Pero napansin ng matalis ang mga mata ang palitan ng ngiti at mga tingin ng kanyang asawa at pinsan na alam niyang hindi na normal. Ayaw paniwalaan ni Megan ang sinasabi ng kanyang instinct. Ayaw niyang paghinalaan ng pinsan niyang inosente at walang kinalaman sa kanyang mga plano. Pero hindi niya maiwasan lalo na at may napapansin siya. Ang mga lihim na sulyapan ng dalawa. Ang mga ngiti ang hindi alam ni Megan ang dahilan. Tulad na lang ngayon, pinapanood yung dalawang magdilig ng halaman habang siya niiwan sa ilalim ng garden umbrella. Oh my God! I didn't see you, Gilier. Hindi ko sinasadya. Binasa mo na yung favorite shirt ko. Oh my God! Hindi ko talaga sinasadya. Ikaw kasi ang likot mo eh. Hindi pwedeng ako lang ang basa, no? Oh, stop that! Isusumbong kita kay Meg. Walang buhay nang umisi si Megan habang pinapanood ang mga itong magbasaan gamit ang hose. Alam nang kilala rin ni Gilier si Tiffany pero hindi niya inaasahan na ganito ka-close ang dalawa. Para siyang sinasaksak ng libu-libong punyal sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang mapatanong. Sa dami ng babae sa mundo, bakit si Tiffany pang pinaghihinalaan niyang babae ni Gilier? Bakit ang tao pang lubos ng pinagkakatiwalaan sa lahat? Meg! Binasa ako ni Gilier oh! Nabalik sa kanyang ulirat si Megan nang lumapit ang dalaw sa kanya. Basang-basa si Tiffany kaya naman hapit na hapit ang damit nito sa katawan. Pasimple niyang sinulyapan si Gilier. Kitang-kita niya kung paano nito pasadahan ang tingin ng kabuuan ni Tiffany. Ang kulit pa rin talaga ng asawa mo, Meg. Wala pa rin pagbabago. Kung tulad lang din niya ang mapapangsawa ko, ay, wag na lang. Sa sobrang arte mo, wala rin papatos sa'yo, no? At ang mga tulad ko, para lang kay Megan. Right, babe? Lumapit si Gilier sa kanya at malambing siyang niyakap. Yes, he should find a man na pasok sa taste and standard mo, Tiffany. Huwag yung kung sino-sino lang. Baka mamaya, makakuha ka ng lalaking may asawa. Magiging kabit ka. Kahiya-hiya yun sa pamilya natin. Ako? Magiging kabit? Like, Meg. Kung magiging kabit man ako, sigurado ako na akong pipili ng asawa nila. Sa ganda kong to, wala pang nakakatalo sa dugo natin, Megan. Hindi dapat pinagmamalaking pagiging kabit, Tiffany. Relasyon ang masisira mo. Baka mamaya, pamilyado pang makuha mo. Mas nakakahiya yun. Pinanood ni Meg ang mag-ibang ekspresyon ng mukha ni Tiffany, kaya nginitian niya ito. Sige na, magpalit ka na ng damit doon. Kakain na rin tayo ng lunch. Okay, hintayin niyo ako ha. Mag-solo muna kayong dalawa riyan. Ngumiti na lang si Megan sa kanyang pinsan nang makaalis na ito. Sunod niya namang hinarap si Gilier. Ikaw rin, magpalit ka na rin ng damit mo. Baka magkasakit ka pa. Sure, let's go inside. No, dito lang ako. Bilisan mo na lang. Sigurado ka ba? Yes, of course. Malaki naman ang tiwala ko sa iyo. Nakita niyang nangunot ang noo ni Gilier, pero hindi nagtagal ay pumayag din ito na pumasok para magpalit ng damit. Nang mga oras na yon, pakiramdam ni Megan ay daya ang mundo. Pero kasabay rin nun, pakiramdam niya ay sumang-ayon ang lahat sa kanya. Ang mga taong tulad ni Gilier at ng babae nito na sa palagay niya si Tiffany dapat itinuturuan ng leksyon. So, shall we start the game? Matirang matalino. Lumipas ang mga araw na kasama nila si Tiffany sa bahay. Kaya naman, patuloy si Megan sa kanyang ginagawang pagmamatiyag. Habang tumatagal, lalo lang tumitinding tama ng kutob niya. Pero alam niyang hindi siya mananalo sa kutob-kutob lang. Kaya nagsisimula na rin siyang mangalap ng mga ebidensya na gagamitin niyan laban sa dalawa. I want to stop.
Iminulat ni Megan ang kanyang mga mata nang para bang narinig niya ang boss ni Tiffany. Gilier, I want to stop this. Ayoko na. Nakukonsensya na ako. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka kamahal ni Megan? Hindi ka ba naawa sa sitwasyon ng asawa mo ngayon, Gilier? My God, hindi ko na alam ang gagawin ko. No. Hindi mo dapat kumilos. Akong gagawin ng paraan para sa ating dalawa. Mas maganda nga yun, di ba? Mahal na mahal ako ni Megan. Kaya mas mapapadali akong gawin ang mga plano nating dalawa. Tiffany, look at me. Konting tiis na lang, okay? Kapag nakuha natin ang lahat ng yaman ni Megan, magiging masaya na tayong dalawa. Wala naman siyang magagawa eh, nilumpo siya. Nagte-therapy si Megan. Anytime o soon, ay pwede na ulit siya makalakad. At kapag nalaman yung tungkol sa relasyon nating dalawa, sigurado kong sa kulungan ng bagsak natin. Akala mo ba hindi ko naisip ang bagay na yan? Of course I did, Tiffany. Pinapalitan kong magamot ni Megan para mas lalong lumala ang kalagayan niya. It's been 5 months, pero wala pa rin progress. Lumpo pa rin siya. Hindi pa rin bumubuti ang kalagayan niya. Kaya ang kailangan mo lang gawin, magtiwala sa akin. Naiintindihan mo ba? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha sa mata ni Megan nang marinig ang usapan ng dalawa. Alam niyang mahinala na siya, pero masakit pa rin talaga. Para siyang unti-unting pinapatay ng katotohanan, pero kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang magpatuloy dahil kung susuko siya ngayon, mauuwi lang sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan at plano niya. Kailangan niyang ipanalo ang labang to para maipatakim niya sa mga ito ang sakit ng kanyang nararamdaman ngayon. Babe? Napatingin si Megan kay Gilier nang tawagan siya nito habang naghahaponan silang tatlo. Yes? Naisip ko lang yung mga shares mo sa mga kumpanya ng partnership mo. Ano na palang nangyayari sa mga yun? Saglit na natigilan si Megan pero hindi niya pinalata yun sa dalawa niyang kasama. Inubos niya muna ang laman ng kanyang bibig bago sagutin ng lalaki. Tuloy pa rin naman ang pagtaas ng sales at investment ko. May pinagkakatiwalaan na akong tao na humawak noon habang nagpapagaling ako. Bakit? Wala lang. Naisip ko lang na bakit hindi mo na lang din pagkitiwala sa akin ng bagay na yun. Sa kumpanya rin naman ako nagtatrabaho. Mas maganda siguro kung akong asawa mo maghahawak nun, di ba? I agree with Gilier. Baka makahila pa kayo ng ibang investors or businessman na makipag-partnership sa inyo kapag nalaman nilang asawa mong nagpapatakbo ng negosyo niya ngayon. I get your point. Pero alam ko na marami ka ng ginagawa. Ayoko namang malunod ko masyado sa trabaho mo. Baka rin mawalan ka na ng oras sa akin. Sus, napaka-cheesy mo naman, cuz. I'm just worried. Ayoko nahihirapan si Gilier. Kiming ngumiti si Megan bago niya maramdaman ang paghawak ni Gilier sa kanyang kamay. Binibigyan siya ng kasiguraduhan na magiging maayos ang lahat. Kung siguro lang hindi niya alam na naglolo ko si Gilier sa kanya, baka napapayag na siya nito. Pero kailangan niya munang makipaglaro para sa mga ayon ng lahat sa kanyang plano. Babe, everything will be fine. Kaya-kaya ko i-manage ang time mo. Pangako, hindi ako mawawalan ng oras para sa pinakamamahal kong asawa. Hobby, Wala ka bang bilib sa akin? ngumiti pa si Gilier sa kanya. Sa mga oras na yon, gusto niyang sapakin ang mukha ni Gilier pero mas pinili niyang magbuntong hininga. Okay. Ipapaisikaso ko ang mga papeles para malipat sa pangalan mo ang mga trabaho ko. But make it sure na makakaya mo, okay? Yes, babe. I love you so much. I will do everything to make you proud. Matagal na akong proud sa'yo. Sana pala kumuha rin ako ng partner, no? Para hindi ako mukhang third wheel sa dinner natin na to, di ba? Natawa na lang si Megan nang harapin niya ang kanyang pinsan. Bakit kasi hindi mo imbitahan yung manliligaw mo rito sa bahay namin? Welcome naman kayo rito. Tsaka, I want to meet him, Tiffany. Medyo curious na ako kung anong itsura nito. Saka na, cuz. Busy yun. Maraming trabaho. Alam ko na hindi niya magagawang pumunta rito dahil medyo malayo rin ang bahay niya rito sa lugar niyo eh. Ganon? So dapat pala mag-set tayo ng araw na pwede tayong mag-double date, right? Nakangiting bumaling si Megan sa kanyang asawa na ngayon ay tahimik na sa kanyang tabi. Yes, we should.
How about sa birthday ni Gilyar? Para sa isang introduction na lang. Nandoon din ang iba nating relatives. Doon ko rin i-announce ang tungkol sa paglilipat ng mga negosyo ko sa pangalan ni Gilyar. Isn't it fun, right? Palagay ko nga, magandang suggestion ng bagay na yan. Sige, dadalhin ko siya sa birthday ni Gilyar. Napapapalakpak na lang si Megan dahil pakaramdam niya nasusunod ang lahat ng plano niya. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw na ibubunyag na ang lahat ng nakababuyang ginagawa ng 2 taong kasama niya sa mga oras na yon. Malalim na ang gabi pero nakadilat pa rin ang mga mata ni Megan. Hindi niya magawang ipikit ang mga ito sa isipin na wala si Gilyar sa kanyang tabi. You're doomed, Gilyar Aguilar. Kinuha ni Megan ang kanyang cellphone bago maingat na maglakad palabas ng kanilang kwarto. Isang lugar lang naman ang alam niyang kinaroroonan ng kanyang asawa. Bawat paghakbang niya ay sinisigurado niyang hindi siya makakagawa ng ingay. Inilagay niya sa video ang cellphone niya, saka siya nagtungo sa guest room kung nasan si Tiffany natutulog. Bahagyang nakaawa ang pinto nito, kaya inilusot niya rin ang cellphone niya habang nakarecord. Sinabi ko naman siya magtiwala ka lang sa akin, di ba? Tingnan mo. Napakagat ko agad sa pain natin si Megan. Bulag na bulag talaga siya pagmamahal sa akin. Nakakaawa siya. Narinig niya pa ang pagtawa ni Gilyar sa loob ng kwarto ni Tiffany. Hindi ko rin ina-expect na papayag si Megan. Pamana kasi ng pamilya niya. Hindi ako makapaniwalang ipagkakatiwala niyang lahat yung sa'yo. Masyado lang siyang tiwala sa akin. At halata namang ayaw niya akong mawala sa kanya. Kita mo nga, ayaw niyang mawalan ako ng oras sa kanya. As if namang nag-aalala pa ako sa kanya, no? Wala na. Kulang na nga lang itapon ko na siya sa ilog eh. At hayaan na lang siyang magpalutang-lutang doon. Total naman, wala na siyang silbi. You're harsh, Gilyar. Hindi mo alam, matalino si Megan. Sa buong angka namin, siya ang tinitingala ng lahat. Swerte mo na lang, kaya nagagawa mo siyang paikutin sa kamay mo. Siguraduhin mo na hindi ka papalya sa pinaplano mong yan. Dahil kapag nagkataon, damay ako. Kayo kong makulong, Gilyar. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Hanggang nakikita mo akong nakatayo, hindi mo kailangang matakot. Tsaka, kapag nagawa na natin ang lahat ng pinaplano natin, bubuo tayo ng pamilya. Gusto ko nang magkaanak, Tiffany. Napasanda na lang si Megan sa pader. Naalala naman niya ang anak nilang 2 ni Gilyar. Kung natuloy kaya ang kanyang pagbubuntis, magbabago kaya ang lahat? Siguro hindi pa rin. Dahil si Gilyar, sakim sa kapangyarihan. Nung nalaman mong buntis si Megan noon, naging masaya ka ba? No. Nagpapasalamat nga ako na hindi natuloy ang pagbubuntis niya eh. Dahil kung nagkataon, alam ko na sa bata na yung malilipat ang lahat ng meron si Megan. Magiging kaagaw ko pa siya. You're so mean, Gilyar. Akala ko ba mahal mo si Megan, kaya mo siya pinakasalan? Oo, minahal ko naman siya. Pero alam mo yun, napundi ng pagmamahal ko para sa kanya. Hindi ko alam kung kailan. Ang alam ko na, simula nung makilala kita, biglang nagbagong pananaw ko. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na agad, gusto kitang makuha. Bolero ka talaga. Ganyan di sigurong ginamit mo kay Ate Megan para makuha siya. Hindi no, sadyang mabilis lang mapaikot si Megan, kaya bumigay agad sa akin. Pero ikaw, hard to get. Kaya mas lalo akong ginaganahang mabuhay dahil sa'yo eh. I want to build a happy family with you, Tiffany. Gusto kong magkaanak tayong 2 balang araw. Nag-init ang dibdib ni Megan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Ngayon niya napagtanto na wala na talagang pag-asang relasyon nilang 2 ni Gilyar at oras na para bumitaw. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya pang magtimpi na hindi suguro ng 2 sa loob ng kwarto kung saan naririnig ang mahiginang halinghinga ng mga ito. Nandidiri si Megan. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na pumatol siya sa isang tulad ni Gilyar. Bigla niyang naalala ang kanilang mga pinagsamahan. Parang kung dati lang ay sa kanya pa sinasabi ni Gilyar ang mga bagay na yon. Ngayon ay nangingilabot na siya habang naririnig yon. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking kasiping ngayon ng kanyang pinsan ay ang lalaking minahal niya noon. Tiffany, nakapagluto.
Hindi na naituloy ni Megan yung kanyang sasabihin isang araw nang mapadpad siya sa kusina. Nakita niya ang mga damit doon ni Tiffany. Sa hindi malamang dahilan ay may naisip si Megan. Napangisin lang siya bago kumuha ng sili at ikaskas yun sa panty ni Tiffany. Nang matapos siya, ay mabilis niyang dinalang wheelchair pabalik sa kanilang kwarto. Para man maalis ang kakatihan mo. Nagpanggap siyang natutulog habang hinihintay na matapos sa pagligo si Tiffany. Ilang sandali lang ay narinig niya nang nagtitili ito. Ow! Ouch! Oh my God! It hurts! Oh gosh! What is it? Nawala ang mangis sa labi ni Megan nang marinig niya ang boss ni Gilier. Mukhang nakauwi nito galing trabaho. Gilier, masakit! Ang alin? Yung ano ko. Ha? Ang alin nga? Tumayo na si Megan. Sumakay sa kanyang wheelchair para puntahan ng dalawa. Naabutin si Tiffany namimilipit habang nakahawak sa balikat ni Gilier. What's happening here? Oh my God! Help me, Megan! What happened to you? Something is on my panty. Oh, ano? Babe, help her. Napabuntong hininga na lang si Megan bago tingnan si Gilier. Lumabas ka muna, Gilier. Pero, Ano ba? Gusto mong ikong tumingin sa ilalim ng panty ni Tiffany? Puno ng sarkasmong tanong ni Megan sa asawa. Mukhang nakapansin si Gilier kaya naman umalis ito at iniwan sila sa kusina. Nang oras na mawala ang lalaki sa paningin nila, agad na hinuban ni Tiffany ang panty nito at humihikbing tumingin kay Megan. It's swollen. Anong meron dyan sa panty mo at nagkakaganyan yan? I don't know. Sa panty mo ba? O may iba pang dahilan? Baka matapang yung detergent na ginagamit ko. Sa bagay, kanino mo naman nakukuha yun, diba? Wala naman dito yung maliligaw mo. Sandali, ikukuha kita ng ointment. Inikot ni Megan ang wheelchair niya patalikod kay Tiffany bago niya pakawalan ng isang tagumpay ng ngiti. Gusto niyang humalakhak dahil sa nangyari sa kanyang pinsan. how's Tiffany? Tiningnan ni Megan si Gilier na nahiga na sa kanyang tabi. Naghahanda na sa kanilang pagtulog. Okay na siya. Nagkaroon lang siya ng allergy. Hindi yata hiyang sa kanyang detergent na gamit natin. Shall we change our detergent? Why? Dahil baka maulit yung nangyari kay Tiffany. And? What? Meg, hindi mo ba nagigets ang point ko? Nag-aalala lang ako kay Tiffany. Hindi ka ba nag-worry sa kung anong pwedeng mangyari sa pinsan mo? No. Nagkaroon lang ng reaction dahil bagong ginamit yung sabon. Hindi naman ibig sabihin nun ay kailangan na pati tayo magpalit. Alam mong yun ang gusto kong scent ng detergent. Tsaka, hindi naman permanenteng titira dito si Tiffany. Sinabi niyang magpapalaundry na lang siya sa susunod. Natahimik si Gilier sa tabi niya matapos niyang magsalita. Masyado ka naman yatang worried kay Tiffany. Malapit ko nang isipin na mas importante pa siya kesa sa akin eh. Oh, of course no, babe. Hindi sa ganun. Ayaw ko lang na may masabing hindi maganda si Tiffany habang nandito siya sa bahay natin. Wait, are you jealous? Why would I? May kailangan ba ako ikaselos? Hindi ako nagsiselos. Nakukuha ko ang punto mo, Gilier. So, you should sleep na. May pasok ka pa bukas, diba? Yes, let's sleep. Nahiga na rin si Megan. Magkatabi silang nakahiga ni Gilier nang may maalala siya. Birthday mo na next week. Yes, and I want to be happy that day, babe. You know what I mean? Of course. Gagawin nating unforgettable ang araw na yon. Yung tipong babalik-balikan mo ang birthday mo na yon kahit na 10 years ang nakalilipas. Nakita ni Megan ang matagumpay ng ngiti sa mga labi ni Gilier sa pag-aakala nitong matutupad ng mga plano niya. Ay, hindi na ako mapaghintay. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na agad ako sa iyo, Meg. You're the best woman that I know. Hindi ako nagsisi na ikaw ang pinagalayan ko ng lahat. Gustong masuka ni Megan habang naririnig niya ang kabadawin ng kanyang asawa. Hanga siya sa kanyang sarili, diyan na paniwala niya itong ayos lang ang lahat. At sa nalalapit itong kaarawan, gagawin niyang bangungot ni Gilier at Tiffany ang araw na yon. Maingay ang paligid. Sari-saring usapan ang nangingibabaw sa kanyang pandinig
habang nakasakay sa kanyang wheelchair. Mrs. Aguilar, oh, sorry. Dapat na siguro kitang tawaging Miss Lacanbuena, am I right? Oh, Attorney Sanchez. Kala ko hindi ka pupunta. Pwede ba akong mawala sa pinakamagandang show ng isang Lacanbuena? Here's the documents. Nakangiting kinuha ni Megan ng envelope na iniabot ng lalaki sa kanya. Naglalaman ito ng annulment papers, warrant of arrest at mga papeles na kanyang negosyo na nakapangalan pa rin sa kanya. Maaasahan ka talaga kahit kailan, Attorney Sanchez. Don't worry, bibigyan kita ng bonus after this party. Kaya sa lahat ng kliyente ko, ikaw ang pinakapaborito ko. Naiiling na lang si Megan. Matagal niya ng abogado si Attorney Sanchez at ilang beses niya nang nasubukan ng lalaki kaya tiwalan siya sa galing nito. Mukhang nagkakasayahan kayo ah. Kanina pa kita hinahanap, babe. Gilier, si Attorney Sanchez. I invited him in your party. Attorney Sanchez, it's nice to meet you here. Salamat po sa pagpunta sa birthday ko. Oh, don't mention it. Akong nag-ayos ng mapapeles na kakailangan niyo sa paglilipat ng mga properties ni Megan sa pangalan mo. Oh, really? Oh God, thank you so much, Attorney Sanchez. It's a relief to both of us. Kayo pa. Malakas kayong mag-asawa sa akin. So paano? Andun muna ako. I will wait for your announcement, Mrs. Aguilar. Thank you again, Attorney Sanchez. Anytime. Happy birthday again, Mr. Aguilar. Nakangiting pinanaw din na Megan na makaalis sa kanyang harapan ng lalaki. Nang mawala ito, sabik na humarap si Gilier sa kanya. Did I hear it right? Ayos ang mapapeles ang properties mo? Si Attorney Sanchez talaga. Surprise pa naman sana yun. But anyway, narinig mo na kaya hindi ko na itatanggi pa. Tinaas si Megan ang hawak ng envelope. Kukuhanin sana ni Gilier sa kanyang kamay yun nang iiwas niya ito at binigyan ng isang mapaglarong mangiti. Later, hubby. Sa'yo naman lahat to eh. I can't wait to see it, Meg. Thank you very much. This is the best gift that I ever had. I love you so much. I know. Natutuwa si Megang panoorin si Gilier na makipag-usap sa mga bisita nito. Kung paano nito ipagmalaki na may lilipat ng mga properties sa lalaki. Gustong humalakak ni Megan pero konting oras na lang ang kanyang hinihintay para matapos ang lahat ng plano niya. And once again, let's call our birthday celebrant to blow his cake with his beloved wife, Mrs. Megan Lacanbuena Aguilar. Palakpakan ng sumalubong kina Megan at Gilier nang umakyat na sila sa mini stage na nakaset up. Kumakanta ng birthday song ang lahat nang nakangiting umakyat si Tiffany dala ang cake ni Gilier. Happy birthday, Gilier! Thank you, Tiffany. Kinuha ni Gilier ang cake sa kamay ni Tiffany pero napansin niya ang lihim na paghaplos ng kanyang asawa sa kamay ni Tiffany. Napairap na lang si Megan bago ayusin ang buhok dahil malapit ng spotlight sa kanya. Make a wish, Mr. Aguilar. Ay, ano pa bang hihilingin ko? May maganda at mapagmahal na akong asawa. Swerte ako sa pamilya ko at magandang buhay na meron kami ngayon. May malusog na katawan si Megan. Wala na yata akong hilingin pa kung hindi ang maging masaya habang buhay. Tumingin si Gilier sa kanya na may ngiti sa mga mata. Nagigilid pa ang mga luha nito sa sobrang saya. Kaya may ngumiti si Megan sa asawa. Si Ma'am Megan naman ang tanungin natin. May message or wish ka po ba for our birthday celebrant? Nanginginig ang kamay ni Megan na inabot ng mic mula sa host. Hindi niya na magawang ngumiti ng maayos dahil sa wakas, dumating na ang kanyang pinakahihintay na oras. Tulad ng sinabi ng asawa ko, gusto kong magkaroon siya ng masayang buhay kahit na hindi na akong kasama niya. Magkaroon siya ng malusog na katawan kahit na magkalayo kami. At sana maging malakas siya sa mga pagkakataong haharapin niya ang consequences ng mga nagiging actions niya. Wow! Parang farewell message atang atake ni Ma'am Megan. Charot lang. Continue lang po, ma'am. Ano? Gusto ko lang ipaalala sa kanyang mga bagay na yun. Dahil hindi sa lahat ng oras, magkasama kaming dalawa. Nakangiting tumingin si Megan kay Gilier. Nasa gilid nito si Tiffany na nakatingin din sa kanya
at mukhang naghihintay sa mga sasabihin niya. Ito ng magandang pagkakataon para ibunyag ang lahat. Nung nililigaw mo pa lang ako, wala na akong makitang mali sa'yo. Sobrang perfect mo na sa mga mata ko. Kaya nga siguro, ikaw rin ang lalaking pinakasalan ko. Walang araw na hindi mo iparamdam sa akin kung gaano mo ako kamahal. Hanggang ngayon naman, ganun ka pa rin. Sobrang thankful ako kay Lord na ikaw yung makakasama ko habang buhay. Kahit na may hindi pagkakaunawaan, naayos agad natin. Kahit na naksidente ako, nalumpo at nawala ng anak, nandun ka pa rin sa tabi ko at pinaglaban ako. Hindi mo ako sinukuan kahit na sukong-suko na ako ng mga panahong yun. Sinamahan mo ako sa laban ko. Naririnig ni Megan ang mahikbi ng taong nakikinig sa kanya. Kaya naman mas lalo siyang napaiyak. Lahat ng mga sinabi ko, totoong lahat ng yun. Nagpapasalamat ako ng totoo sa'yo. Pero hanggang doon na lang yun. Nakita ni Megan ang pagbalate ng pagtataka sa mukha ni Guillermo dahil sa huli niyang sinabi. Pati ang pinsan niyang si Tiffany ay nangunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Naririnig niya rin ang mahinang bulungan ng mga bisita nila. Megan, what do you mean by that? Ay, pwede na talaga ako mag-audition ito. Pinasa ni Megan ang luha niya. Nilinis ang mukha sa katumi ng nakangiti sa asawa niya na hanggang ngayon ay wala pa ring alam sa nangyayari. So, shall I start with my unforgettable surprise for you? Napasinghap ang lahat ng tao nang tumayo siya at walang kahirap-hirap na humakbang palapit kay Guillermo. Gulat na gulat ang mga to sa nakita at para ba silang nakakita ng multo sa mga isura nito. Megan, akala ko ba hindi ka nakakalakad? Surprise! Hindi na ako binigo sa maging reaksyon niyo. I love it! Megan, what's happening? Kailan ka man nakakalakad? Bakit hindi mo sinabi sa akin na magaling ka na? Kapag sinabi ko sa'yo, hindi na magiging surprise yun. At kapag nalaman mo na nakakalakad na ako, baka lumpuhin mo lang ulit ako. What are you talking about? Hindi ko gawin ng bagay na yun. Yes, you can. Ano? Itatanggi mo bang mga maling gamot na pinapainom mo sa akin? Para ano? Lumala pa lalong kalagayan ko? Come on, I'm not like you. Utak ipes. Hinarap ni Megan ang kanyang pinsan na halos takasan na ng dugo dahil sa labis na pamumutla nito. Mas lalong napangisi si Megan. Sa naging reaksyon pa lang ng mga ito, huling-huli niya ang dalawa. He knew it, right? Meg, shut up. Wala kang karapatang magsalita dahil hindi pa ako tapos. Hindi pa tayo dumarating sa exciting part, Tiffany. Kaya kalma ka lang dyan. No, I'm out. Wala akong alam sa sinasabi mo. Aalis na sana ang babae nang hilahin niya ito sa braso at malakas sa sampalin. Napasinghap ang lahat sa ginawa niya. Naramdaman mo ba? Naramdam mo ba kung gaano ko galit sa mga oras na to, ha? Huwag mo kong tinatalikuran dahil hindi lang yun ang aabutin mo sa akin. Pabalibag ng binitawan si Tiffany bago siya niya silang mga taong nagkokontrol sa big screen kung saan naka-flash ang mukha ni Guillermo. Ang kanyang lively at colorful na banner ay napalitan ng mga hubad na larawan ng kanyang asawa at si Tiffany. No. This is not happening. Megan, stop this. Itigil mong kabaliwan mo. Hindi ako titigil. Hindi ako ang baliw, kundi kayo. Mga hayop kayo. Wala kayong kaluluwa. Habang patuloy na nagsislide ang mga ebidensya ng kuha niya, simulan niya na rin ang isiwalat ang lahat. Hindi niya inalis ang tingin niya sa dalawang tao na sumira sa kanyang buhay. 5 months ago, I got the news that I'm 2 months pregnant with our first child. I was so happy that time because finally, we're going to have a happy family. Pero nawala ang lahat ng yon nang pumasok sa eksena ng aking pinakamamahal na pinsan. None other than Tiffany Mariano. Alam niyo ba na kaya ako na-aksidente noon ay dahil sa dalawang taong nasa harap ko ngayon? They're cheating behind my back. Funny, isn't it? My cousin and my husband are having an affair. Pero hindi pa natatapos ang lahat doon.
They tried to dump me with nothing. Kukuhanin nilang lahat sa akin at silang dalawang magsisama. As if namang papayag akong magkaroon kayo ng happy ending, no? Habang ako'y may iwang luhaan. Sana'y ginamit niyo malang ang utak niyo. Lalo ka na, Tiffany. May dugo kang lakanbuena, pero hindi mo ginamit yun sa katalinuhan mo. Megan. At ikaw, ang galing mo. Sobrang galing mo. Ang galing mong magsinungaling na halos munti ko nang hindi malamang nagloloko ka na pala. Alam kong matalino kang tao, Gilier. At isa yun sa mga katangiang nagustuhan ko sa'yo. Pero hindi ko alam kung bakit naging tanga ka at naging sakim sa kapangyarihan. Anong dahilan mo para hindi mo makontento sa kung anong meron ka, ha? Anong palusot mo kung bakit pati si Tiffany ay tinalo mo? Masarap ba? Masaya ka ba habang nakikisiping ka kay Tiffany? Nandun ako sa kabilang kwarto. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Sa mismong bahay pa talaga natin, Gilier. Sa buhay at bahay na pinangarap natin. Sa bahay na sabay nating binuo kasama ang mga plano nating dalawa. Gilier, doon natin binuo yung pamilya natin. Kaya paano mo nagawang babuyin yun, ha? Sabihin mo sa akin, saan ako nagkulang para maghanap ka ng iba? Sa dami ng babae sa mundo? Si Tiffany pa talaga? Napahikbi na lang si Megan habang inilalabas ang galit kay Gilier. Hindi niya napigilan ng sarili na ibato sa mukha nito ang hawak ng mic. Napatras ang lalaki dahil sa ginawa niya, pero isang malakas na sampal ang ginawad niya rito. Nagbabakasakali siyang magising sa kahibangan ng kanyang asawa. Alam mo kung gaano kahalaga si Tiffany sa akin. Ibinigay ko lahat sa iyo, Gilier. Lahat ng meron ako, meron ka rin. Pero hindi ka pa rin talaga nakontento. At hindi na ako kontento ang mga taong masyadong ambisyoso sa buhay. Cause, isa ka pa. Napakakapal ang mukha mo. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob, ha, para tawagin pa akong pinsan? Paano mo nagagawang humarap sa akin at magpanggap na ayos ang lahat? Pinatuloy kita sa bahay dahil hindi lang pinsan ang tingin ko sa'yo. Kapatid na kita, Tiffany. Itinuring kita bilang kalahati ko. Kaya bakit mo nagawa sa akin to, ha? Tumingala si Megan para pigilan ang mga luha niyang patuloy sa pag-agos. Oh my God! Hindi ko maisip na magagawa niyo sa akin ng bagay na ito. Gilier, for 6 freaking years, magkasama tayo ng halos 6 na taon. Sabihin mo nga sa akin kung alin sa mga ginawa mo ang totoo at alin doon ang kasinungalingan lang. Sa tuwing umuuwi ka sa bahay, hinahalikan mo ako gamit ang mga labing ginamit mo rin para halikan si Tiffany. Hindi ka ba nadidiri sa sarili mo? Sana'y binigyan mo ng kahihiyan ng sarili mo, Gilier. You're a businessman. Hindi ka prostitute. Napaluhod na lang si Gilier sa kanyang harapan habang humihikbi. Buong pagsusumamo siya nitong tiningala. I'm sorry, Megan. I'm really sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat. Hindi ko matandaan kung kailan ako nagsimulang magkasala sa iyo. Pero maniwala ka. Mahal na mahal kita, Megan. Ang puso ko, sa'yo lang to. Sa'yo na lang ang pagmamahal mong yan, Gilier. Hindi ko kailangan ng manulokong tao sa buhay ko. Kahit nahalikan mo ang sahig, hindi na ako babalik ulit sa'yo. Tama ng isang beses. Hindi na ako uulit pa. Meg, please. Please, cause. Forgive me. Believe me, Meg. Gusto ko lang ihinto. Sinubukan kong promeno. Pero si Gilier, hindi na ako hinayaang maging hadlang sa mga plano niya. Meg, hindi ko na kayang magalit ka sa akin. Patawarin mo ako, Meg. Nakikiusap ako. You lose the chance, Tiffany. Sa dami ng pagkakataon para putulin ang relasyon ng asawa ko, hindi mo ginawa. Kung talagang ayaw mo magalit ako sa'yo, sana nung una pa lang nagawa mo na yan. Kung totoong nagmamalasakit ka sa akin, hindi ka makikiapid sa asawa ko. I hate you, Tiffany. Galit na galit ako sa inyong dalawa. Hindi na ako makakatagal na tingnan kayo dahil nasusok ako sa magmumukha ninyo. Pinahid ni Megan ang mga luha niya. Inayos ang kanyang postura. Taas na siyang tumingin sa mga taong nakasaksi sa kanilang palabas. Ladies and gentlemen, I'm Megan Lacanbuena, the years of Lacanbuena Empire.
Pinapakilala ko sa inyo ang dalawang taksil na to. Tandaan yung pagmumukha nila dahil baka pamili nyo namang sirain nila. Umugong ang bulungan sa paligid. Mga matang puno ng panghusga ang binabato ng mato kina Gilyar na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Makomentong dudurog sa mga puso nito. Tiningnan ni Megan ang kanyang asawa. Kitang-kita niya sa mamukha nito ang labis sa pagsisisi. Pero huli ng lahat, nawala na ang awa sa kanyang puso. Ang natira na lang, galit. Kinuha niyang envelope na binigay ni Attorney Sanchez kanina. Kinuha niya rin ang warrant of arrest at annulment papers nila ni Gilyar. Tinapon niya yun sa mukha ng lalaki. That's my gift for you. Hope you like it. Happy birthday, Mr. Gilyar Aguilar. Tumalikod si Megan at nagsimulang mag-march sa pababa ng stage. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang at agad dinaluhan paalis sa lugar na yon. Nung gabing yon, lahat ng bigat ng kanyang dibdib ay inilabas niya na. Nangako siya sa kanyang sarili na pagkatapos ng gabing yon, aalisin niya na sa kanyang sistema si Gilyar. Sabi nila, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Pero paano nilang kung ang taong mahal mo ay may pinaglilabang ibang tao? Susugal ka pa rin ba? Mahirap pumasok sa isang relasyon dahil hindi lang puso mong kailangang itaya, kundi pati na rin ang buhay mo. Handa kang kaharapin kung anong magiging kalalabasan ng pinasok mo. Handa kang tanggapin ang magiging wakas ng inyong kwento. Ngunit, sa kalagitnaan pa lang, nawala na sa linya ang lahat. Oras na para kumilos at gumawa ng paraan. It's either maayos niyo ang inyong relasyon o tuloy niyo na itong bibitawan. Pero palagi niyong tatandaan na mas mahal mo ang sarili mo nang higit pa sa ibang tao. Dahil kapag naubos ka, hindi mo alam kung magagawa mo pa rin bang makabangon. How about sa Siargao? Maganda ron. Di ba gusto mong pumunta ron noon? Saglit na hininto ni Megan ang kanyang ginagawa para tingnan ng ina na kinukulit na naman siyang magbakasyon. Ma, ayos lang po talaga ako. Pupunta po tayo riyan kapag natapos ko na po mga trabaho ko. Nako, kailan pa matatapos ang mga yan? Sa susunod na taon? Kapag mahina na ako? Kapag pantay ng mga pa ako? Minsan na nga lang ako humiling sa'yo. Hindi mo pa mapagbigyan. Megan, huwag mong sayangin ang buhay mo dahil sa manloloko mong asawa, dati mong asawa. Aba anak, maganda ka, bata ka pa, marami ka pang makikilalang ibang lalaki. Imbes na magpaka-stress ka sa trabaho mo, bakit hindi ka mamasyat mag-relax? Umuwi ka nga rito sa bahay pero puro trabaho ka naman. Sana hindi ka na lang bumalik dito, parang hindi ka rin naman makikisama. Natigilan si Megan at napating sa inang ngayon ay nag-hysterical na. Alam niyang nag-aalala lang ito sa kanya pero nakukuha niya ang pinupunto nito. Simula nung maghiwalay na silang dalaw ni Gilyar, wala siyang ibang ginawa kung hindi magtrabaho ng magtrabaho para maging abala. Ni hindi niya na nagagawang gawin ng mga dating gawain na magdagat, magbar at mamasyal sa ibang bansa. Sorry ma, sariwa pa kasi sa akin ang lahat eh. Hindi ko alam kung paano makakaabante. Kapag wala akong ginagawa, silang naiisip ko. Naaalala ko ang panulokong ginawa nila sa akin. Sorry kung hindi ako makapaglaan ng oras sa inyo. Dahil pakiramdam ko, maabala ko lang din kayo ma. Kahit na kailan ay hindi ka naging abala sa amin. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo ngayon, Megan. Pero gusto lang din namin ng papa mo na iparamdam na andito kami. Hindi ka nag-iisa, anak. Kapag malungkot ka o gusto mong umiyak, lumapit ka sa amin. Yumakap ka sa kakaumiyak. Magpahinga ka sa amin dahil mga magulang mo kami, Megan. Kusa na lang tumulo ang luha galing sa kanyang mga mata nang dahil sa narinig niya mula sa kanyang ina. Alam niyang hindi agad nawawala ang sakit at sugat sa kanyang puso. Pero alam niya, naniniwala siya nga magiging maayos silang lahat. Kailangan niya lang bigyan ng oras ang kanyang sarili para makabawi. Isa lang lakad mo. Pupunta pa ako ng presinto pa. Kailangan mo nang makakasama. Sakto, wala akong ginagawa. Hindi na po pa. Saglit lang naman po ako roon. Tsaka may pupuntahan pa po ako pagkatapos kong duman sa presinto.
Sige, basta mag-iingat ka ha. Kapag may problema, tawagan mo lang kami ng mama mo. Sige po pa, una na po ako. Dahil sa matibay na ebidensyang hawak niya, patong-patong ng mga kasong kinakaharap ni Gilier at Tiffany na ngayon ay nakakulong na. Naputo na rin ang ugnayan niya sa kanyang mga in-laws na sa kahihiyang sinapit nito. Nagkaroon din ng agwat ang pagitan ng kanyang mga magulang at sa mga magulang ni Tiffany dahil sa nangyari. Hindi inaasahan ni Megan na maging ganito kagulo ang kalalabasan ng mga nangyari. Pero sa kabilang banda, naging masaya siya dahil nagawa niyang makuhang hustisya. Napanood niyang mga taong nanakit sa kanya at nagawa niyang makalaya mula sa panuloko ng dati niyang asawa. Meg, Napatingin si Megan sa lalaking tumawag sa kanya. Nakasuto ng kulay kahel na damit at nakaposes ang mga kamay. Tumaas na lang ang kanyang mga kilay. Hindi bagay siyang orange. wala akong ibang choice. Ito lang ang available na color ngayon. Here, it's our annulment paper. Ongoing na annulment natin. Medyo matagal pero siguradong nang mawawala ng bisang kasal nating dalawa pagdating ng araw. Kinuha ni Gilier ang mga papel at sinimulang basahin ng mga ito. Nakita ni Megan ang pagbalatay ng lungkot at sakit sa mga mata nito habang binabasa ang mga nakasulat doon. Tuloy na talaga. What do you expect? Patatagalin ko pa to? Come on, Gilier. I don't love you anymore. Wala na akong nakitang dahilan para dalhin ang apelido mo. May iba na ba? Anong klaseng tanong yan? Porke nakikipaghiwalay meron na agad bago? Hindi ba pwedeng napagod lang ako? Nawala na yung pagmamahal ko sa'yo? Hindi lahat ng nakikipaghiwalay ay may nahanap ng kapalit. Yung iba, mas gusto mo nang mahalin ng sarili. At ganun ang gusto kong mangyari. Wala eh. Masyado ako naubos sa relasyon nating dalawa. I'm sorry. Sana ang bababago ng sorry mo ang lahat. Sana may babalik niya ng anak nating nawala. Sana maalis niyan yung sakit dito sa dibdib ko habang pinagmamasdan ka. So, stop saying sorry. That's useless, Gilier. Wala nang magbabago kahit papudpurin mo pa ako ng sorry. You cheated on me and you can change that fact. Huminga ng malalim si Megan at nag-iwas ng tingin. Masyado talaga siyang nadadala ng kanyang emosyon sa tuwing makakaharap niya si Gilier. Nag-uumapaw pa rin ang galit niya sa lalaki kahit na pinagbabayaran na nito ang mga nagawang kasalanan sa kanya. Alam ko, hindi mo na ako kayang patawarin pa. Hindi rin kita pipilitin na patawarin ako. Dahil alam ko kung gaano kasakit ang nagawa ko sa'yo. Pero sana bitawan mo na ako, Megan. Alisin mo na ako sa buhay mo. Sa isip mo, sa puso mo, sa buong sistema mo. Iwan mo na ako rito. Dahil hanggang nandyan ako, hindi mawawala ang bigat sa dibdib mo. Kahit na kailan, ay hindi ka magiging maayos. Tiningnan ni Megan si Gilier na seryosong nagsasalita sa harap niya ngayon. Handa na akong kaharapin ng mga parusang iniatang sa akin. Tinanggap ko ng katotohanang kahit makalaya ako mula rito, hindi ko pa rin magagawang makalaya mula sa kanakaraan nating dalawa. Habang buhay kong dadalhin yun. Habang buhay kong pagbabayaran. Kaya sige na, Megan. Ayos na ako rito. Hindi mo na kailangang mag-alala na baka hindi ako mahirapan at hindi ko mapagbayaran ang lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Diyos nang bahala sa akin, Megan. You should move forward. Tumayo si Megan at kinuha ang mga gamit niya. Kahit na nagsasitap si Gilier ay tumalikod na siya. Pero kahit saan ka makapunta, palagi mong tatandaan na minahal kita, Megan. Sa 6 na taon na magkasama tayong dalawa, walang nangyaring pagpapanggap ang mga yun. Totoong lahat ng pinapakita ko, ng mga sinabi ko, at ang mga ginagawa ko. Matapos man ang relasyon nating dalawa, ang puso ko, nasa iyo pa rin to. Nagpatuloy na sa paglalakad si Megan. Hindi niya na muling nilingon si Gilier. Tuloy niya nang iniwan ng lalaki dahil para siyang sinasaksak sa puso habang pinapakinggan nito. Para din siyang pinaparusahan dahil sa nangyari sa kanya ngayon. Huminga ng malalim si Megan nang makapasok na siya sa kanyang sasakyan. Okay, it's time to move on. Para siyang nakalutang sa kawalan habang nagmamaneho. Hindi alam ni Megan ang nangyari sa kanya. Hindi na nga lang niya alam
kung paano siya nakarating sa sementeryo nang hindi na-aksidente. Bumaba siya, dalang binilyang bulaklak. Naglakad siya, papunta sa isang maliit na lapidang nakabaon sa lupa. Malungkot na lang siya nang makita ang dapat na pangalan ng magiging anak niya. "Hey kid, Mommy's here. I bought you some flowers." Malungkot nang umiti si Megan dahil hindi mo lang sila nagkaroon ng pagkakataong malaman ang gender ng kanilang magiging unang anak. Naupo siya sa damuhan at sinimulang pagmasdan ng lapida ng baby nilang dalawa ni Gilier. At habang kinakausap to, napagtanto ni Megan na hindi pa talaga oras para magkaanak sila. Dahil kung natuloy ang kanyang pagbubuntis, baka kamuhian lang din sila ng kanilang magiging anak. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat siya na hindi nito nasaksihan ang pangit na mundo. Mundo kung saan mas lamang ang kapangyarihan kesa sa tunay na pagmamahal. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!